Hello po mga Karing King. So, ano pong masasabi nyo sa House Bill 10489? Ito po yung pagbabawal po ng paggamit ng TikTok na isinumite po ni Benny Abante. At ito po yung nakalaki po na layunin doon is para po ipagbawal ang mga application na kontrolado ng foreign adversary ng Pilipinas. At nasabi nga po ng Pangulo ng Pilipinas na ang adversary ng Pilipinas ngayon or kalaban ng Pilipinas is China. Ayan. Ito is batayan nila is para proteksyonan ang national security at data privacy ng mga Pilipino. Pero bakit nakipagpulong siya sa may-ari ng TikTok? Ayan. At ang kapangyarihan or parusa is makukulong ng 6 to 12 years. At hindi lang yan, mamumulta pa ng 5 million to 10 million pesos. Ayan. Pero according naman po sa Department of Information Communication Technology is hindi daw po totally na ibaban ito, pero sisiguraduhin mababantayan nila yung terms and conditions ng mga application. At sisiguraduhin din nilang mabibigyan ng malayang pagpapahayag at paggamit ng teknolohiya ang mga madlang people. Ito naman po yung sinabi ni Abante sa kanyang interview. Not just profanity, but pornography. People who do not have bra, who only wear skimpy clothes, dancing in TikTok. Do you allow that? Mr. Chair, we do not allow pornography on the platform. Now, do you consider a woman without any bra at all, and you could be able to, it's now, wala nang naiwan sa imahinasyon. Eka nga, yung bang mga babae na nagsasayaw dito, naka-bikini, for example, this one here, ayan, nakikita yung breast niya. You don't allow that. That's pornography, am I right? Mr. Chair, we're happy to once again work with this honorable committee to study the content that you're presenting to us Well, I'm so glad. so that Mr. we can Chair. coordinate. Kasi alam nyo, hindi, we would like to please now tell TikTok, I think that they would be more decent in what they're trying to portray, no? Ayun. Siguro yung pag yung explanation niya is yan. Agree siguro. Pero pag yung dahilan, dahil yung nagmamay-ari ng TikTok, kalaban ng Pilipinas,